Ganito ba ang kulay ng tubig sa iyong koi pond? At gusto mo maging crystal clear na katulad nito para makita mo yung mga alaga mong isda? Ito yung mga pwede mong gawin para matanggal yung green water at maging crystal clear na katulad nito yung tubig sa iyong pond. Ito yung bagong gawa natin trapal pond, at kung di nyo pa nakikita kung paano natin to ginawa, check nyo lang yung mga past uploads natin. Bago pa tayo nakagawa ng filter, nag-stock na tayo ng tubig sa pond, kaya eto naging green na yung tubig sa sobrang init. Kung ganito rin yung pond mo, eto yung mga ginawa ko para gawing crystal clear ito. First, gumawa muna tayo ng filtration system dahil di kompleto yung pond setup kung walang filter. At eto yung naging resulta pagkatapos natin maglagay ng filter. Medyo nag-clear out na yung green water sa ating pond. Kaya ganito ka-importante yung filtration system ng pond. Hindi naman masama yung green water, healthy pa nga yun sa mga alaga nating isda. Yung ayaw lang natin ay yung di natin sila nakikita kasi di natin na monitor yung kalagayan nila. Kung gusto mong gayahin yung filtration system sa pond na to na naka-drum setup, meron din tayong full video nito na naka-upload na. Balikan nyo lang yung past uploads natin. Pero di sapat yung filtration system lang dahil naka-direct sunlight itong koi pond natin, kaya magi-green talaga yung tubig. Kaya yung kinakailangan natin para maging crystal clear yung tubig nito ay kailangan natin maglagay ng UV light or itong UV sterilizer. Nas-sterilize nito yung tubig at natatanggal or napapatay niya pa yung green water. Yung nilagay natin dito ay 10 watts. Pwede kang gumamit ng 1 to 5 watts per ton of water. Depende rin kasi yan sa area ng iyong koi pond, kung saan ito nakalagay, kung ilang oras ito nakababad sa araw, yun yung kailangan mong timplahin. 1 to 5 watts per ton. Kung gusto mo nito, meron tayong link dyan kung saan ka pwede makabili. Mag-ingat ka sa paggamit nito kahabi dahil pwede kang magkasugat or mamula yung iyong mata kung di mo alam kung paano ito gamitin. At dapat alam mo din kung saan to ilalagay sa iyong filtration system para di masira yung buong pond system mo. Dito ko sana ito ilalagay. Papalitan natin ng T itong elbow para maipasok natin tong UV light. Pero temporary, dito na lang muna natin to ilalagay. Tandaan mo kahabi, wag na wag mong ilalagay yung UV light sa biological filter chamber para di mamatay yung mga good bacteria. Pwede lang natin to ilagay sa mga pipings na mechanical chamber or sa mechanical chamber mismo or dun sa mga pump chamber kung meron ka. Wag na wag lang sa biological filter chamber dahil napapatay nito yung mga bacteria, good or bad. Tatandaan mo rin dito kahabi, wag na wag mo itong tititigan na hawakan habang nakaandar yung ilaw or direct exposure lalo na sa matagal na oras dahil nakaka-irritate ito sa balat lalo na sa mata. Tandaan mo yan kahabi para di ka madisgrasya sa paggamit nito. At kinabukasan, eto na yung naging resulta sa tubig ng pond. Mapapansin talaga natin na mas malinaw na yung tubig. Di pa gaanong crystal clear pero mas mabuti na compare nung day 1. May kita mo talaga agad yung epekto ng UV light. Ngayon punta naman tayo sa pangalawang araw. Sa pangalawang araw, mas luminaw pa yung tubig at natatanggal na yung green water kaya malapit na natin makita yung bottom ng pond. Pero ngayon pa nga lang medyo nakikita ko na yung bottom drain. Kaya siguro kinabukasan magi-clear out na talaga itong tubig dito sa pond at makikita na natin yung bottom drain natin dito or yung bottom ng pond. Kaya ganito ka-effective pag pinagsabay-sabay natin na meron tayong filtration system, merong aeration, tapos maglalagay pa tayo ng UV light. Kasi ang layo na sa dati yung day 1 na wala pa tayo nilalagay na filtration tsaka UV light. Napaka-green ng tubig compare ngayon. Kaya talagang kinabukasan magi-clear out na to at pwede na tong lagyan ng isda. At eto yung pangatlong araw. Kitang-kita na talaga yung bottom ng pond. Natanggal na yung green water pero di pa ito magiging crystal clear talaga dahil di pa nagmamature yung ating pond at filtration system. Pero pag naglagay na tayo ng isda at nagsimula na mag-cycle yung tubig, ilang linggo lang magiging crystal clear na yung tubig dito. Pero ngayon pa nga lang maganda na yung tubig sa ating pond kaya napaka-effective talaga ng combo na filtration system, UV light at aeration. Kaya kahabi, ito lang yung mga dapat mo gawin para matanggal yung green water sa iyong koi pond na makita mo na yung mga alaga mong isda. Kaya hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod na video ulit. Happy fish keeping!